Proverbs chapter 18 verses 20 to 21, King James Version. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. People love to talk about other people, especially if they can say something bad. At work, over the backyard fence, and especially over the telephone and social media. If we were honest, most of us would admit we ourselves at times have a problem with speech. Most people are aware that the Bible gives guidelines about speech, and specifically about how we should speak about others. In today's message, Brajan Makapober took some part of the scripture found in Proverbs chapter 18, verses 20 to 21. This message deals with evil of human words, the meaning of the word slander, how slanderous words kill, some of the examples of how powerful the words are, both in Old Testament time and in Jesus' time, and how it applies to our personal life. As Christians, we are told to speak evil of no one. If we can control our speech, we can control all areas of our lives. Makadto kita sa una nga kamatuoran. Isa sa gitawag nagkumpos sa sini nga poem. Ako nagapati, ini nga binalaybay, naghalini sa iya eksperyensya. Kag iya ginsulat. Nagsiling ni nga binalaybay, kon poem, a careless word may kindle strife. Ina blang careless nga word, nga way nag-agi sa screening. Gitawag nag-slip of the tongue. Makadabok na sa kagamo. Kag ako nagapati ang nagsulat sini na eksperyensya niya. Ikaduha siling pa niya sa iya poem, the cruel word may wreck life. To kaya mapintas ng mga pulong, makadestroy na sa life sa iban nga tao greater than any distraction na din ma-experience yan sa tao. Ikatatlo, nagsili sa bitter word may hit instill. Inang mapait bala nga pulong nga mabatian kuno niya, bising sa experience siya, kag sa aton man, maka-instill na, makasugod na, makapurma na sing pagdumot, kainit. Everybody say amen. Hindi ba? Kag dayon mo makita iya brutal word, mismite and kill. Brutal word, mismite and kill. Dayon, egregious word mismot the way. Ang gitawag niya, ang pulo nga napunaan sa grasya, makaplansa na, makaimo makita, makahimo na sa dalanon nga namilaktan. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Dayon imo makita, siling pa, timely word, medicine stress. Hindi ba, we are now belong to the stressful generation. May mga damo nga na hospital, stress ang ginhalinan. Pero, ang word ko no, spoken in season, ang gitawag timely nga word, makapaganhagan na sa stress. Kagdayon dre siling pa niya, a loving word
mihil and bless. Palakpakan na to na Ginoo. Ang pulong kuno nga mahigugmaon, makaayo na kag makadala na sing panalangin. Palakpakan na to na Ginoo. Entonces, isakto gid si Solomon, kung mobalik ta sa atong teksto, imo makita iya, your word, imo makita iya, will heal and destroy. Makapatay kag makalaglag. Makaluwas ang kabuhi o kung makapatay. Ako nagapati, hindi ko kasiguro kung kini nga poet, Kristohanon. Pero masiguro lang ako nga diin, sa atong teksto, siya do katahom ang ginhambal. Nga iyagi pamatudan, nga ang hambal ni Salomon, imo makitaya, ang imo ginhambal, makaluwas ang kabuhi o kung makapatay. Everybody say amen. Amo na nga daw kabugat sini nga topic eh. Daw ka seryoso bala. Kaya mula na hipos ka mo. Nga, hindi dilahog-lahog. Nga talo bala na. Ang imo ginahambal, makaluwas ang kabuhi o kung makapatay. Kag ini imo makita kung kaisa, hindi lang ang napatay ang lawas ang relasyon. Everybody say amen. Pila ka panimalay nga napatay ang relasyon tungod kay ang paghambal hindi amo. Pila ka mag-utod nga pila ka tuig nga way nag-uliay tungod kay ang gihalinan hambal nga hindi amo. Pila ka simbahan ang nawasak tungod kay ang hambal hindi amo. Umuna nga tandaan ta gini nga imo makita si Socrates gidala sang iya may gidalan siya sa isa ka iloy nga ang ato nga iloy gusto nga mag-philosopher ang iya bata. Gusto niya himuon patunon niya sa science of art of philosophy. Pag-abot sa kay Socrates, nagsiling si Socrates, kung ako ang magtudlo, I must teach your son two things. I must educate sa duha ka butang. Kag amo ning importante sa art of philosophy. Tun-an ko siya sa paghambal. Tun-an ko siya sa paghambal. Kag mabayad kasi ni sa pagtuon na kon sa iya sa paghambal. Pero matapos na ko siya tun-an sa paghambal, tun-an ko siya sa pagpugong sa iya luyag inughambal. Kag ini amo ang mahal. Mahal-mahal ang bayad sini. Kag suktan ta ka double pay. Ining pagtuon na kon siya sa paghambal, hapos ni barato ni. Pero ang pagpugong ko sa iya, sa hindi nagakabagay nga ihambal niya, amuning mahal. Isakto si Socrates. Tungod kay sa pagtuon sa gitawag yung mga maalam, imo makita anong hambal? It take 2 years. It take 2 years for the baby to learn to talk. Kung may pagkamango na nga bata, may pagkabubo na, o tudloan na siya turo nga pagtudlo sa isakto nga paghambal, it will take 2 years. Pero kung maalam na siya, mga 1 year o 1 year and a half, makabalon na siya. Pero amo ning pinaka maka-intriga But it takes 50 years for a person to keep his mouth shut. Everybody say amen. 50 years. Nga diin,
tun-an niya nga leksyon, nga pugnan niya ang iya baba sa paghambal sing malain. Palpakan na ito na Ginoo. Amo na nga imo makita ya, kung imo lang taon, isa sa paghambal sing malain, gitawag nag-slanderostang. Ano ning maghambal gani ka slanderostang, amo ni siya ang gitawag yang paghambal, pagtabi sa hindi husto. Kung ikaw nag-intra ka sa tabi, naghambal ka, hindi husto, nakakommit ka sa sin of slandering. Dayon, ini, ari dire, kung maghambal ka slanderous tang, ari ang tabi, paghambal sa hindi husto, pagpakahuya, pagpakamalaot, kutso-kutso. Ano ni purti kabugat ni. Abi mo lang I really as I study sini imo makita ay why gina kon himuan ko kagulong ni exempted. Muna ko kay isa gahibi makusini. Ambot kung kamo gahibi man. Balatian nimo. Kutso-kutso. Tinumo-tumo nga sugilanon nga nagahalit sa kanungganan sang isa ka tao. Amo nang slanderostang. Dayon, maghambal gani ka slanderostang, tatlo ang mapatay. Everybody say amen. Tatlo ang biktima. Dislandered, inagikotso-kotso, inanggitapik sa tabi, inagipakamalao, amo nang person nga gitawag gislander, amo nang slandered nga person. Amo nang una nga mapatay. Ikaduha, dislanderer. Inang nagdala sa tabi. Patay man na. Imo makita yang kuan man na, biktima man na. Nagpati ka nga hindi na siya biktima. Nga, inang nagdala sa imo tabi, ako nakita, kag sakyan mo, malipay na siya, kay dito sa pihak, ikaw naman ang itabi. Ikaw naman ang islander dito, hindi ba? Oh, amo na nga ang mapatay, ang gislandered, ang slanderer, kag ikatatlo. Repeat after me. Those who listen to this slanderer. Ang ikatatlo nga maipiktuhan, ang kapamati. Hindi na ma-encourage. Huwag ko kakita tao nga na-encourage sa kutso-kutso. Huwag ko nakita tao nga na-encourage sa tabi. Muna nga may mga karon sa kwan, kapin pagi karon, may online chismis. Hindi bala? Oh, lato bala na. Siling panitsing may mga marites, kag may parites. Ano nang marites? Ano mari ang litis? Di ba? Pari ano ang litis? Kagdayon ining tatlo biktima gini. Amuning makabungkag sa simbahan. Makabungkag sa panimalay. Galing kay may hambal si Solomon nga bisan damo na patay, nami magod. Proverbio Kapitulo 18, nami, basahon ta, ang kutso-kutso, kahinay. bugat ug ato ni seryosohon, imo makita ya, bugat ni. Kinahanglan gitawag ya mainestisya. Okay, basahon ta, paskukunta. Bisan kita may balatian ta sini, basa man ta. Kaya ang kilwayan na ito, nari diri mo. Pagpakan na ito na Ginoo sini. O, basahon ta, tunugon ta, halin dito sa kwan. O, imo makita ya. Ang kutso-kutso, daw pariya sa pagkaon nga namit.
Usapon kag tulong. Utod kag abyan, we must be careful. Kamatayon kag kabuhi, ara sa gahom sa dila. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo ni nga topic nga sado kabudlay. It is the causes of separation sa mga magtiayon sa kabataan kag ginikanan. Amo nang ako nagapati, it is considered a sin of humanity. Sala ni sa tanan nga mga tao. Amo na nga may isa ka ilustrasyon nga ako na kuan, the gossiping chicken and the wise owl. The gossiping chicken and the wise owl. Ang tabian nga kutsukutsira nga munga kag ang maalam nga owl. Sadto nga gitog ilustrasyon, isa ko no ka beses nagtuparay ang duha ka munga. Nahulog ang balhibo sa isa ka munga. Tungod kay pre-rin chicken, naglagaw dayon. Ang isa ka balhibo nga nahulog, nag-report sa dayon dito nga duha na. Duha ang nahulog. Ginarit po dito sa tong nakabati nga duha, naglima na. Tuloy-tuloy ang istorya. Tuloy-tuloy ang gitawag. Kaya abi mo lang, kuan mo, namit mo. Abi mo lang sa mga nakalambot na dito sa iban nga mga farm. Abi mo lang ang guwa, hindi na ang nahulog, pila lang ka dagang, pila lang ka gitawag ya balhibo, nag-uba na ang munga. Pagkabati sa owl, yan na intriga ang owl, kay the wisest ko mo, the queerest of all the birds. Ang owl, na intriga. Kaya ang owl, yan dako na mata mo. Imo makita, pasalamat ka nga dako ka mata, tungkol kay posibleng alam ka. Imo makita iya. Ang owl ya dako na mata. Gusto siya nga bistigahon ang nagakatabo. Iya gitris up ang istorya. Naintriga siya nga may gauba nga munga, nga daw gihimulbula na. Abi mo lang, siling pa sa owl. Sa nakita ay sila sa mga biktima ka sa slander. Kung waay ko, nagkuan sini, nag-intervenir, pirti ka ka makahuluya, tong kay damo na, nga na-intriga nga mulantaw sa imo nga nag-uba. Everybody say amen. May sa kuno ka, kutsukutsira nga naghinulsol, nagsiling kuno, nagkadto sa maalam nga pare, Padre, anong himuon ko? Nangintok of the town nako. To kay ang kutso-kutso, kung ari ka sini, you committed crime against humanity. Sabi mo lang, siling ang agod nga hindi ka na magliwat sa imo obra. I give you an specific example. Upod ka sa akon sa bukid. Pero ang pare iya may gibutang iniblang algodon, gipaksi nga mga algodon. Isa careful kasi ni, maghinulsol ka. Pag abot lang to sa bukid, sila siya uyate ning gisipad-sipad nga algodon. Siya buy gipalid sa hangin. Isa subong sila. Ini nga sala. Kinalan at ulkos biyaan mo ni. Kaya hindi na nimo masundan nagakapalid nga mga piraso sa algodon. Budlay na nimo ni sundon. Amo na, next time, tungod kay nagkumpisal ka sa imo sala, next time, kinalan mahibalo ka sa pagpugong sa imo dila.
Everybody say amen. Nga, kung padayon nun, tani, seryoso ni mo. Kung imo lang taon niya, kung ara ni, gitawag niya number 1, suppression of pax. Suppression of pax. Gisuppress ni mo ang kamatuoran. Dayon kung ara kasi ni, endorser of fake news. Nga fake news, tungod kay imo makita, kundi ni mo masiguro ang imo ginasabwag. Ikatatlo, direct fabrication of falsehood. Fabricator ka sa binutig. Seryoso ning sala, bro. Dayon ikatatlo, misrepresentation of truth. As Christian, we are the representation of truth. Pero kung hindi naton mapugnan naton ang aton ginahambal, hindi na kung mapugnan ang aton ginahambal, hindi na ko representation of truth. I am mahimo na ko nga misrepresentation of truth. Why na kong girepresentahi ang kamatuoran? Dayon, defiles and weaken the moral influence of the people. Kagdayon, many have lost their lives by their tongue. Damo ang nakalamatay, damo ang nakapatay, pagi siya dila. Sila kamo, Brad, tuod ni? Is there any biblical example nga natabo nga ang makasasala nga dila nagresulta sa krimen? Siguro basi kon karon pa ko mo kabasa sini, pasalamat ko basi nabasa mo ni kagway ni mo lang ni gitawag hatagi ig talupangon. Makadto kita sa example. Biblical example, hindi na ta sinang theory. As Christian, we are considered as realists. Everybody say amen. Repeat after me. As Christian, we are considered as realists. We love reality because God is real. Plakpakan na ito na Ginoo. Makadto kita sa sining example, hindi ni himo-himo. Kag sa naglantaw ko sini, Lord, terrible gali ni. Nagkadto si David sa Adulam sa Mispa, naghalin si David sa Gat, kag nagkadto sa Kuybas ang Adulam. Gilaggas na ni siya ni Saul mo. Patyo na siya ni Saul. If you study the context. Sang nabatian ini siya mga utod kag sa iban nga mga membro sang iya panimalay, nagkadto sila sa iya sa pag-upod sa iya. Kuha na sila, public enemy number 1 na si David. Gilagas na siya ni Saul, kag patyon siya, kag bisan pa iya panimalay. Dayon, versikulo 2. May mga tao man nga nag-upod sa iyang ara sa kalisod. Nag-upod kay David ang nalisdan. Ukon may utang. Mga palautang nag-upod. Imo makita yang grabe ni nga mga tao. Imo makita mga nalisdan, mga palautang. Ikatatlo, mga diskontinto sa ila kabuhi. Diskontinto na bala? Way na sa kalipay sa kabuhi. Na kuha na gitawag yan nga ining ara na sa walking in the boulevards of the broken dreams. Everybody say amen. Mga diskontinto. Dahil imo makita yan. 400 ka mga tao ang nag-upod kay David kag siya ang ilan nangin pangulo. Mga tunto ni nga mga tao. Sabi mo lang, nakasiling ko, Lord, daw amo-amo kami sinidiri. Everybody say amen. Ara sa kalisod, may mga utang, mga diskontinto, pero gitipon ta sa Ginoo, to kaya nga itong leader, Ginoo, plakpakan na ito na Ginoo sini. Dayon, makadto kita doon nga. Amo ning, makadto kita. Isa sa mga nagtindog dito kaupod sang opisyal ni Saul, amo si Duig nga idumnon. Imo makita ya, ini si David nagkadto sa isa ka lugar, diin ara ang mga pari. Kagdayon, imo makita ya, nangayo siya pagkaon. Gipakaon siya sa mga pari, kagdayon.
imo makita iya, gihatag sa iya ang espada ni Goliath nga iya gipatay. Ang mga pari taon inosente ni, way gini kalibutan sa natabo. Nga si David gali public enemy number 1 na. Kung imo lang ito padayunon ni mga istorya, isa sa nagtindog kaupod sa mga opisyal ni Saul, amo si Doeg idumnon. Nagsiling siya kay Saul. Na, tiyan mo? Ari nagsugod. Sang tidto ako sa Nub, nakita ko si David nga nagkanto kay Ahimelech nga anak ni Ahitub. Ha? Kay nagsiling na si Saul, nagka-problema na siya sa kay David mo. Nagka-problema na siya sa kay Jonathan. Nga si Jonathan nagsahid na kay David. Nag-report din ni nga tao na may sakit manis dila. Dayon imo makita iya padayon na sa bersikulo 10. Nagpamangkot si Ahimelech na kun gid gitawag niya detalyado. Nagpamangkot si Ahimelech sa Ginoo kung ano ang himuon ni David. Kang ginatagan pa niya si David sing pagkaon kag ang espada ni Goliath nga Pilistinon. Dayon bersikulo 11. Naaring guwa. Ginpatawag dayon ni Saul ang pari nga si Ahimelech nga anak ni Ahitub. Patawag dayon. Konfrontasyonal dayon. Kag ang yabugos nga panimalay nga mga pari sa Nub, mga kaparian niya, hindi nilawlaw, kag nagkadto sila tanan kay Saul. Hari nang gapatawag mo. Dayon, padayunon na to. Pag abot nila nagsiling si Saul, pamati, Ahimelech, nagsabat siya, huo maal nga hari. Tiyaw mo lang, nusinti siya mo. Dayon anong hambal ni Saul. Nagsiling si Saul siya, nga nagplano kamo ni David sing malain sa akon. Di ini naghalin na report. Naghalin ni sa kay Doeg. Tiyaw mo lang. Gihatagan mo pasiya sing pagkaon kag espada kag nagpamangkot ka pa sa Dios para sa iya. Atiyo mo lang ni, karon nagakontra siya sa akon kag nagatingo sa pagpatay sa akon. Pati ni ka worse, sabi mo lang sa nagbasa ko sini Lord. Grabe gigali ang resulta sa akon, hindi na isakto ang ginhambal. Kung ari ng kutsu-kutsu kag tabi. Masakit gini nga hindi ilahog-lahog. Dahil pa din ang pagbasa. Nagsabat si Ahimelech sa hari, hindi ina mahimo. Inusinti ni nga pari mo. Si David umagad mo. Ang amo nahibalaan sa bugos nga ginarian, si David umagad mo, kag siya ang pinakamatutom nga alagad. Labot pa siya pa ang kapitan sa imo mga gwardya nga ginatahod siya sa imo panimalay. Isakto ang pari. Dayon, let us continue. Anong hambal? Huo, nagpamangkot ako sa Diyos para sa iya. Kag hindi lang subong, kundi asang una pa, pero nagpakiluoy ako sa imo nga, hindi mo ako pag ako saron kag ang akon panimalay, kay wala gid ako makahibalo parto sini nga mga hitabo. Inusinti ni nga mga pare. Dahil pa din ang pagbasa. Seryoso ni. Amo na nga kinala mahibalo ta, how seriousness is the word that goes forth from our mouth. Pero nagsiling ang hari, mapatay kagad. Ito si Solomon is knowledgeable. Kay si Solomon ang successor ni David. Kagdayan, ako nagapati, being a wise king of Israel, kahibalo sa natabo. Ano ang sentensya? Mapatay. Pero nagsiling ang mapatay kagad. Ahimelech, kag ang imo bugos nga pamilya. Tingnan mo lang. Sabi mo lang, pinakasubo sini, padayon na pagbasa. Dayon gisugo ni Saul ang mga gwardiya si atupad. Ang mga gwardiya, sinaligan niya. Patya ang mga pari isang Ginoo. Patya ang mga pari isang Ginoo. Kay nag-apin man sila kay David. Nahibaluan nila nga nagpalagyo si David pero wala gid sila magsugid sa akon. Tanaw lang basa. Pero wala gid magtandog ang opisyal sang hari sa mga pari sang Ginoo. Kabalo ni nga mga hangaway.
nga imo makita, thou shall not touch the anointed of God. Wala. Way isa nga din nagkabot sa espada sa pagpatay sa sini nga mga tao. Pari nimo. Ara ang dihog sa ibabaw sa iluulo. Amo na nga, si David, si Saul yan napatay nga makaluluoy. Isa ni sa sala. Nga di nakumitar ni David, nga hindi mapatawad sa Diyos. Nakumitar ni Saul, nga hindi mapatawad sa Diyos. Ari agwa. Dayon ginbanduan sang hari si Duig nga idumnon nga siya ang magpatay sa mga pari. Ang nagdala sa tabi, ha? Ang nagdala sa kutso-kutso, ang nagdala sa slanderos nga tang, imo makita, nanaog sa pagkamanog patay. Seryoso ni nga kamaturan eh. Wala tablan. Kagin pamatay sila ni Duig. Sadto nga adlaw, 85 ka mga pari ang gipamatay ni Duig. Just imagine, 85 ka pari. Di nagsugod. Ito says, seryoso kita, nga hindi kita, mga muyo kita sa Ginoo, nga hindi ta mabiktima sini nga kasalanan, tungod kay sa atubangan sa Dios. Kung maghimo ta sini nga kasalanan, imo makita pananaw sa Dios ato manugpatay ta. Wala ta bala ni Duig. 85 ka pari ang iyang gipamatay. Kag ini nagahalin si a report. Everybody say amen. Seryoso? Hindi. Seryoso katama. Muna nga siling pa ni David, he who loves life and see goodness must control his tongue from speaking evil. He must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord and the ears of the Lord is open to their prayers, but the peace of the Lord is against those do evil. 85 ka paro. Yes, man. Dahil pa din na pala pagbasa rin. Ginpapatay man ni Saul ang tanan nga pumuloy isang lum. Yung muna na. Hindi lang 85 ka pare, ang isa ka banwag ipamatay. Ang mga lalaki, ang mga babae, ang mga kabataan, ang lapsag, pati ang baka, kag asno, kag mga karniro, sipot na. Di naghalin. Sa paghambal sa hindi mayo. How destructive. Amo na siling pa ni Solomon, death and life is in the power of the tongue. Ito, pwede na pagbasa rin. Yotay. Pero nakapalagyo sa Abiathar nga anak ni Ahimelech kang nag-upod kay David. Ini isa tao nakapalagyo naglayas. Kang nangin pare ni siya upod sa kay David. How serious? Ano ka seryoso ni? Pirti ni hindi law. We are studying the most serious teaching of Christianity. We are biblical Christianity. Hindi na ito ni malikawan niya. Hindi na ito ni malikawan. Ito. Nga, makanto kita. The tongues fueled by sin. The tongue fueled by sin is emphatically the stronghold of Satan. Ang gitawag dila nga din imo makita makasasala nga dila amo nang istaranan ni Satanas. Everybody say amen. Stronghold na ni Satanas. Kag dayon no member, repeat after me. No member of the body. Tunugon ta. No member of the body has done Satan more service than the tongue. Palakpakan na to ng Ginoo sini. Waay na sing gitawag maglabaw pa sa bahin sa imo lawas nga din ginagamit ni Satanas sa pagserbisyo sa iya ang imo dila. Everybody say amen. Dayon, we bring good and evil upon our soul according to the manner in which the power of the tongue is employed. Power
gadala ta sing maayo kag malain sa aton kalag according to the manner which the power of the tongue is employed. Muna nga isakto gid sa Solomon. Kamatayon kag kabuhi. Ara sa gahom sa aton dila. Pag-anihon mo ang bunga sa imo ginahambal. Pag-anihon mo ang bunga sa imo ginahambal. Kag ako nagapati na una mag-ani sa aton ginahambal sa karma kita. Pero may gusto pod kung isakto ang aton paghambal, may gusto pod nga mukaon sa aton bunga. Makanto kita sa San Marcos. Anong hambal dire? Pagkaagas ang paghalin niya sa Betania, pabalik si Jerusalem, ginggutom si Jesus. Aktual nga ginggutom. Dayon, anong hambal? May nakita siya nga kahoy nga higira kag madabong ang dahon. Kita niya, dabong ang dahon. Gani ginkantuan niya kung may bunga. Pero wala siya sing may nakita nga bunga. Kundi pulos lang dahon, kaya hindi pa ato ang tigpamunga. Dayon anong hambal? Dayon nagsiling si Susegira. Halin subong, wala na sing tao nga magakaon sa imo bunga. Nabatian sang iya mga sumulod nga ang iya ginahambal. Halin subong. It is a pronouncement, wala na sing tao nga makakaon sa imo bunga. Na. Giutod yung kahoy? Gipanitan niya ang kahoy? Wala. Iya lang gihambal. Entonces, ang ara sa iya, ang iya ginhambal, may gahom sa pagpatay kag pagbuhi. Makanto kita sa sugpon. Pagkaaga, just imagine na, kung karon Domingo, pagkaaga, sang nagapabalik sila pa Jerusalem, dito naman sila nag-agi sa kahoy nga higera, kag nakita nila nga nalaya ini kag napatay. Entonces, ang gahom na nagagawa sa ginhambal ni Jesus, makapatay kag makabuhi. Nadumduman ni Pedro ang natabo, gani nagsiling sa kay Jesus, manududlo, tanawa ang kahoy ng higera, nga imogin pagkamalaot, nalaya na. Di naghalin. Sa word nga ginhambal ni Jesus. Entonces, ang word nga aton ginhambal, makapalaya ni, makapabuhi ini. To kay siling pa ni Solomon, death and life is in the power of the tongue. Kaglayan kung padayuno naton, ano ang aton leksyon sini? Just continue. Hindi na lang naton isgutan. Imo makita iya. Ano ang kwan? Ano ang gitawag iya nga dungag sini nga aton bagay talupang doon? Tanani? Ano ang bulong sa aton dila? Doon mo lang taon, way makaanta sini mo. Siling pa ni James, ang talunon nga mga sapat maanta mo, pero ang dila mo hindi nimo ni mapahagop. Gamay lang pero hindi nimo ni mapahagop. Kagwaay makapahagop sa dila. Mahimo lang nga maanta kung ini nga mga butang. Mabulong lang kung makatapi ka sa kay Ginisos, pagpakan na ito na Ginoo. Anong hambal dere?
The tongue can be cured by habitual contemplation in Christ. Kinahanglan hindi magminyar ang imo gitawag ya contemplative nga lifestyle kay Christ. Ano ning contemplative nga lifestyle? Mainampuon, mapinalapiton, kag dayon waay gapalayo sa presensya sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga siling pa ni David sa Salmo, Ginoo, sipiri ang akon mga ngabil. Kay si David mismo may problema sinimo. Kung imo lang taon may gipatay man siya nga di mo makita nagsugid sa binutig. Amo na siling siya gwardyahi. Sipiri ang akon mga ngabil nga hindi ko maghambal sing malain. Abi mo lang sa creation, we must be aware sini. Sa creation niya, may duha ta kadalunggan. Bi ko hikapa ko ng inyo dulunggan be, hikapa ko ninyo, dulunggan ninyo. Na. Ang inyo dulunggan way ni sira. Everybody say amen. Way ni sira. Pero ang aton ba masirhan. Duha ang aton palamatin-an nga way sira, pero gibutangan sa Ginoo tasing ba nga masira. Nagpaintindi, siling pa ni James, kinahanglan, pamatian ta, anilisahon ta, makaduha antes naton ihambal. Palakpakan naton ang Ginoo. Siling pa ni James, magmaabtik sa pagpamati, pero magmahinay sa paghambal. Ang problema naton, abtik sa paghambal, hinay ta mati. Ang problema ko amo ni, abti ka maghambal pero hinay ka mamati. Nga imo ginahambal kung kaisa, hindi amo ang imo na pamatian. Amo na nga siling padiri habitual contemplation in Christ, it is by looking unto Him. Hindi gidi ba dispunihan? Kung hindi ta matinod anon sa pagtutok sa aton Ginoo. Siya lang ang may abilidad mo. Na nagsiling sa Isaias, the word that goeth forth from my mouth, it will not return to me void, but it shall accomplish that which I have purpose, and it shall prosper thereto I have sent it. Siya lang. Ito says, kung you form an attachment to the personality of the Son of God, imo makita iya looking to Him as the author and the finisher of faith, by closely studying His excellencies and getting filled by the Holy Spirit. That is the only solution. Plakpakan na ito na Ginoo. Padayon na pagbasa. Padayon na pagkuhan. Nga ito notes. Our speech, nga imo kasiling nga, life and death. Our speech can develop Christ-like character. Paano ka may balaan nga Kristohanon ka? Sa imo ginahambal Abi mo lang, may Latin nga word kuno ko nalipat. Nga nagsiling nga, kinanglan, magkasinanto, gitawag nag-akta non verba. Magkasinanto, ang imo ginahimo sa imo ginahambal. Acta non verba. Sa Christianity, kinatinguhaon tagid nga magkasinanto ang aton ginabuhat sa aton ginahambal. Tungod kay kung magkasinanto gani, ang aton ginahambal, it develop a Christ-like character when it is energized by the guidance and the power of the Holy Spirit. Palakpakan na ito na Ginoo sa niyo. Padayon na pagbasa. Ari na. Amo ning proseso Na makasiling nga ang imo ginhambal
Dako na ang mabulig sa pagpabakod sa imo Christ-like character. Thoughts awaken feelings. Ang imo gitawag ya pangunahuna, makapapukaw na sa imo balatyagon. Right? Everybody say amen. Ang imo gitawag ya pangunahuna, nagapukaw na sa imo balatyagon. Kag kung ang imo feelings, ang imo balatyagon, manginara na, induce utterance. Sa imo gibatyag, mahambal ka mo. Am na masiling, prangka ko nga tao mo. Na prangka ko nga tao. Nga, ang iya gibatyag, iya naghihambal. Utterance speaks his character that passes into action. Ang imo ginhambal, ang imo ginmitlang, imo makita, nagsimbolo na sa imo karakter. Nga diin, nagaani pagkato sa binuhatan. Kung ang imo ginhambal, perme lang gitawag chicks, ano ka? Chicks boy ka. Kung ang imo ginhambal, kwarta lang pirme, money lovers ka. Kag it will passes into action. Kung imo ginhambal, pirme lang, akon, possessive. Dalok-dalok ang klases tao. Nagpaintindi ang principle mo na. Repeat after me. Thoughts awakens feelings. Feelings induce utterance. Utterance speak his character that passes into action. Ini nga mensahe, hindi ini panami-nami. Bisa gakadlaw ta sini pero hindi kaladlawan niya. Masakit na niya. Kaya pagbasa. Masakit na to ni tanan. Muna pagsiling na kon, Lord, mangkot kos nagligad, sino ang gusto magmalipayon sa Christmas? Damo ang nag-answer. Entonces, kay gusto magmalipayon sa Christmas, ato ni tunan. To kay ang hambal sa Biblia, sino ang gusto magmalipayon kang maglantaw sa mataayo ng mga butang sa kabuhi, pugnan niya ang iya paghambal nga hindi sa maghambal sing malain. Abi mo natandaan ninyo ni, kung di ta maghalong sini nga Christmas, bisan ano kanami ang pagkaon nga aton ginandam sa 25. Kaya way matapuasa sa 25. Nga aton man ikambyo dito sa uno na. Let us enjoy sa 25. Pero bisag ano pa na kanami nga pagkaon ara sa imo lamisa. Kung ang inyo panimalay gahambal na sing malain manginway lami na nga pagkaon. Everybody say amen. Hindi na sa buruso nga pagkaon. Yes. Bisan ano pa kanami inyo lagawan ra sa plaza, kung kamo gasinuay manginway lami ang gitawag nga mga stars dira kag mga bituin dira sa plaza. Everybody say amen. Amo na yung aton gitunan. Nga, kung aton itunan, why ta New Year's resolution sa bagong tuig? Palakpakan na ito na ginoosin. We'll enjoy the blessings of God. Dayon, imo makita iya. Are, few of us can look back upon the past without consciousness of having offended much with the tongue. Kung kaysa, walang tabla, we fail to listen the history. Those who will not learn the lesson from history will fall from its error. Let us look back. Pila ang akon na biktima sini? Pila ang mga tao nga ako na biktima sa akon ginhambal? Pila ang nasakitan sa akon ginhambal? Kinalat. Mahibalo tama. Sabi mo lang, ang pag-look back sa nagligad, gikinahanglan na. Tungod ka, hindi ka kadesisyon sa palaabuton, kundi ka magbase sa memory. Dali ko na kung gambal bala. Ang prodigal son. Kita naman ka mo.
kuha niya ang iya partida, gipatuyang niya, kag ended with misery, he lost his money, he lost his friends. Iya nadula ang iya mga abyan, nadula ang iya kwarta. And then, he experienced a miserable and shattered life. Guba ang iya kabuhi. Kaon sa damo. Pero abyan mo lang, di ba lang namangkot ko sa inyo, ano ang nabilin? Huwag na sa kwarta. Huwag na sa gitawag ya abyan. Pero ano nabilin? Ngaway na guba ang iya memory. Nadumduman niya ang iya amay. Amo nang pinakataon. Hindi ta magsiling nga, mirisi to. Mirisi to. Kaya hindi mo makita tanob na. Damo sa aton ang way nagalok back sa consciousness without consciousness having offended much with the tongue. The consideration of the subject. Tanan nyo, the consideration of the subject shows the necessary and gracious renewal of the mind. Plagpakan na ito na gano'n. Naintindihan ta na? Ang pagdumdum sa kahalitan nga imo ginhimo sa nagligad, imo makita pundasyon na of the renewal of the mind. Everybody say amen. Ano ang natabo sa prodigal son? Nakadumdum siya sa matahom nga relasyon nga gi-enjoy niya si amay. Abi mo lang, anong hambal niya? Biyaan kong baboy, biyaan kong damog, makadto ko sa akon amay, kag masiling ko, amay, hindi na ko pagkabiga nga imo anak, kabiga ko nga imo ulipon. Utol kag abyan tandaan mo ni. Ang katapusan nga mensahe ni Jesus, hindi ang Great Commission. Preaching to the gospel into the entire world, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth shall be damned. Hindi ang Great Commission. Ang katapusan nga mensahe ni Jesus nga ginhambal sa gitawag nga revelation. Amo ang word nga, repeat after me, pag hinulsol. Sabi mo lang, pag hinulsol. Nga, masinig ka, bradyan nga muna. Basaha ang Revelation chapter 2. Sa 7 ka iglesia, 7 ka iglesia ang gisulatan, puro may unod sa paghinulsol. Palagpakan na ito na Ginoo. Makita nimo ang word nga paghinulsol. Everybody say amen. Makita nimo ang word nga paghinulsol nga sa sining nga area imo makita iya ang gi-encourage ni Jesus, the Son of the living God, hindi ang mga unbelievers. Kung kaisa imo makita ang unbelievers amulang pirme ang aton giwitnisan nga maghinulsol, pero ang hambal sa Biblia si Jesus ginaghambal. Ang membro sa iglesia Ephesians, Smyrna, imo makita Philadelphia, tanan nga gitawag dira, makita nimo if you're honest and serious, basahon nimo may mensahe gid nga unod sa paghinulsol. Kag ako nagapati, isa ni sa hinulsulan na to. Isa ni sa hinulsulan. Isa ni sa ariglahon na to. Nga, sa katapusan sa aton kabuhi, hindi, kung makahambal pa ta, hindi sulat ang aton will and testament.
Kung makahambal ka lang panahon sa katapusan sa imo life, hindi kay sulat, kundi ihambal gini mo sa nabilin, mamilin-bilin ka, kag nagahalin sa imo baba. Entonces, katahom katama, na din ang imo ibilin, pulong, nga isakto, nga imo gikabuhi, samtang nagakabuhi ka pa sa kalibutan. William Carey, sa hapit siya napatay, one of the greatest missionary of history. Abi mo lang, katahom sa iya, ginbilin sa dayon. Siling ang iyang mga disciple, Mr. Carey, ano gid ang imo ihambal dayon ka maghalin sa sining nga kalibutan? Abi mo lang, anong hambal niya? Kalimtan ninyo ang persona ni William Carey. Kalimtin ninyo. Siling pa niya. Pero hindi niyo pagkalimtan ang manunubos kag manluluwas ni William Carey. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi ginyo pagkalimtan. Katahom nga pulong. Kag ina iya nga pulong ginabsorb sa mga sumulod niya kag karong ginabalik-balik. Ginahisgutan tungod kay ina nga pulong hindi na makapatay, pulong na sa kabuhi tungod kay si William Carey mapatay, pero ang iya Ginoo nga din makasarang sa pagsagod sa aton, makasarang sa pagtatap sa aton, hindi mapatay. Amo nang katahom sa pulong nga nagaguwa sa baba sa mga tao nga diin na ariglar ang kabuhi, na renewed ang mind. Dayon pa dayon na pagbasa kung may ara pa. Magkatindog ta. Allow that this word will be inculcated in your spirit, in your mind, in your hearts. Sabi mo lang, I would like before the reading of the Word of God, sino sa aton ri ang mga amay? Ansap ko ng kamot. Di mo ya. Salamat. Idaon. Kay balubla kamo, nga kamo nga mga amay, you are the reward of your wife and your children. Reward kamo. Padya kamo, kag blessing kamo sa inyong asawa, kag sa inyong kabataan. Sino sa ato ng mga iloy? Ang sapon kamot. Kamo nga mga iloy, reward kamo, kag blessing kamo sa inyo bana, kag sa inyo mga kabataan. Everybody say amen. Sino yung people? Ang sapon kamot. Ang sapon yung people. Ining iban, minyo na ne. Kamo nga mga young people, you are the rewards of your parents. You are the blessing of your parents. Pero hindi kamo nga amay, kamo nga iloy, kamo nga young people, hindi kamo mangin blessing kung ang nagagawa sa inyo baba, hindi sakto. Everybody say amen. Kung ang nagagawa sa inyo bibig, hindi sakto. Mangin, agent of destruction kamo. Amo na nga si Apostle Paul, tunugon ta pagbasa, gani, maghalad kita pirmi sang mga pagdayaw sa Diyos. Paagi kay Hesus, ini amo ang halad nga nagalin sa aton bibig. Sa aton bibig. Kag nagakilala kung sino siya.